Ang kababalaghan sa Apartment 3A. Sa gitna ng makipot na kalye ng Lepanto Street sa Sampaloc, Maynila, nakatayo ang isang 4 na palapag na apartment na gawa sa lumang konkreto at bakal na kalawangin na. Ang pintura sa labas ay kupas na, kulay abo na, may bahagyang dilaw na natitira sa mga sulok at ang mga bintana ay may mga grills na parang kulungan ng ibon. Tuwing umaga, amoy pandisan at uling mula sa mga karinderiya sa tabi. At tuwing gabi, ang ingay ng mga jeepney at tambayan na nag-iinuman sa kanto. Dito, sa Apartment 3B, nakatira si Leonardo Cruz Santos. Leo para sa mga kaibigan niya. Isang 32 anyos na graphic designer na bagong lipat mula Quezon City. Matangkad si Leo, payat, may buhok na laging magulo at mga mata na laging nakatingin sa malayo, parang may hinintay na hindi niya masabi. Ang apartment niya ay maliit, isang kwarto, maliit na sala na may lumang sofa at kusina na halos hindi kasya ang isang tao. Ang pader sa kanan ay manipis at sa kabilang banda nito ay ang Unit 3A. Ang unit na laging bakante ayon sa caretaker na si Mang Tony. Si Mang Tony ay 58 anyos, mataba, may pilay sa kalubang paa at laging may sigarilyo sa labi kahit hindi na nakasindi. Siya ang nagbigay ng susi kay Leo at habang nag-aabot ay sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, tahimik dito. Ang 3A walang umiupa mula pa noong 2020 pero kung makita kang liwanag doon gabi, huwag mo nalang pansinin. Matanda na yung building, minsan may short circuit." Ngunit hindi short circuit ang narinig ni Leo sa unang gabi niya. 12:00 ng hating gabi, habang nakahiga siya sa kama at nagsascroll sa cellphone, biglang may tunog ng TV mula sa kabilang unit. Maliwanag ang boses, isang lalaki. Nagkukwento ng tungkol sa isang bata na nahulog sa kanal noong bata pa siya. Tapos tumakbo ako pa uwi, basang-basa at sinabi ko kay inay hindi ko na uulitin. Pero alam mo, hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung ano kaya kung hinila ko siya pataas. Ang boses, parang pamilyar, parang sarili niya. Kinabukasan tinanong niya si Mang Tony, "Mang, may TV ba sa 3A?" Ngumiti lang si Mang Tony, parang may alam na hindi sinasabi. "Wala naman iho, baka guni-guni mo lang. Matanda ka na sa gabi, matulog ka na lang ng maaga." Pero hindi guni-guni. Tuwing gabi, kapag papatayin na ni Leo ang ilaw, naririnig niya ito. Ang TV, ang boses, ang kwento. Minsan tungkol sa unang beses niyang umiibig nung high school. Kay Ana, ang classmate niya na may dimples at tawa na parang kampana. Minsan naman tungkol sa ata niyang namatay nung siya ay 12 years old, na laging sinasabi, "Anak, huwag kang susuko kahit gaano kalaki ang problema." Pero ang mga kwentong ito, hindi niya maalala o hindi niya maisip na nangyari talaga. Isang linggo pagkatapos niyang lumipat, nagpa siya siyang tingnan. Pumunta siya kay Mang Tony na noon ay nakaupo sa maliit na opisina sa ground floor, nagbabasa ng dyaryo. "Mang, pwede ba nang buksan natin ng 3A? Gusto ko lang makita kung may tao talaga." Nag-alanghan si Mang Tony pero sa huli, kinuha niya ang master key. "Sige, pero wag kang magugulat sa amoy. Matagal nang walang tao doon." Habang umaakyat sila sa hagdan, naririnig na ni Leo ang tunog ng TV. Malakas, malinaw, parang may nanunood talaga. Pagdating sa pintuan ng 3A, tahimik na binuksan ni Mang Tony ang pintuan. Walang tao. Pero ang kwarto, parang may nakatira. May mainit na kape sa mesa. May steam pa na umiikot sa ibabaw. Sa sala, nakabukas ang lumang CRT TV. Nagpapalit-palit ng channel ng mag-isa. Sa bintana, may mga damit na nakasampay. Polo shirt na kulay azul. Pamilyar na pamilyar kay Leo. At sa ibabaw ng mesa, may mga resibo. Electricity bill, water bill, at rental payment. Nakapangalan sa kanya, Leonardo C. Santos. May bank transfer record mula sa account niya buwan-buwan simula pa noong January
2023. Paano to, Mang? Tanong ni Leo. Pero si Mang Tony ay nakatingin lang sa sahig. Parang natatakot. Hindi ko alam, iho, pero may nagbabayad nga. Akala ko ikaw yun. Akala ko may dalawang Leo. Mula noon, nagbago ang buhay ni Leo. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Tuwing gabi, kapag papatayin niya ang ilaw, naririnig niya ang boses niya. Pero hindi siya ang nagsasalita. Leo, naalala mo ba nung tinakasan mo si Ana sa prom? Takot ka kasi baka hindi ka niya gusto. Pero gusto ka niya. Gusto ka niya talaga. At sa umaga, may bagong kape sa mesa niya, bagong damit sa labahan, at bagong resibo sa drawer. Sinubukan niyang iimbestiga. Pumunta siya sa bangko. Tinanong kung sino ang nagsaset-up ng auto-transfer. Sabi ng teller, "Ikaw po, sir. Noong January 2023, ikaw ang pumirma." Pero hindi niya maalala. Wala siyang memorya ng ganoon. Sinubukan niyang tawagan ang dating may-ari ng apartment, pero wala ng contact number. Sinubukan niyang magtanong sa mga kapitbahay, pero lahat sila parang may ayaw sabihin. Isang gabi, hindi na nakatiis si Leo. Kumuha siya ng flashlight, martilyo, at nagpasya siyang sirain ang pader sa pagitan ng 3B at 3A. Habang sinisira niya ito, naririnig niya ang boses. Mas malakas na, mas malapit na. "Leo, huwag! Hindi mo kailangan gawin to. Ako to. Ako ang mga alaala mo na itinago mo. Ako ang mga desisyon mo na hindi mo na ginawa. Ako ang buhay mo na hindi mo pinili." At doon sa harap ng butas sa pader, naalala ni Leo ang lahat. Noong 2020, nang mawalan siya ng trabaho sa pandemic, nang iwanan siya ni Ana, nang mamatay ang nanay niya sa ospital na hindi niya man lang nadalawan. Noong gabing iyon, umupo siya sa harap ng computer at gumawa ng bank account para sa future self niya. Para sa buhay na gusto niyang mabuhay pero hindi niya kayang simulan. At ang Unit 3A, hindi bakante. Ito ay siya. Ang bersyon niya na nagpatuloy habang siya ay natigil. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Umupo lang siya sa sahig at umiyak. Iyaking walang ingay. Iyaking parang bata. At ang lalaki sa kabilang banda, umupo rin at umiyak kasama niya. Kinabukasan, walang liwanag sa 3A, walang tunog ng TV, walang kape. Si Mang Tony, nang tanungin siya, ngumiti lang. "Wala ng 3A, iho. Isinara natin yan. Matagal na." Si Leo nanatili sa apartment. Pero tuwing gabi, kapag papatayin niya ang ilaw, naririnig niya pa rin ang boses. Pero hindi na mula sa kabilang unit. Mula sa loob niya. Salamat, Leo. Salamat sa pagbabalik. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, natulog si Leo ng mahimbing. Hindi na siya natatakot sa dilim. Kasi alam niyang kahit anong mangyari, may bahagi niya na laging gising. May bahagi niya na laging naghihintay. May bahagi niya na buhay pa rin.